Magandang buhay sa inyong lahat mga ka-storytelling. Isang kwentong puno ng tensyon, pagbabagong anyo at mabakas na pag-ibig ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Paano ko ang batang dati mong tinutuksong pakpatin at dugyutin ay muli mo makita bilang isang nagniningning na hiyas na kayang magpaluhod sa kahit sinong bilyonaryo? Paano ko ang tungkulin mo bilang ninong ay madaig ng isang nagliliyab na pagnanasa na hindi mo na kayang pigilan? Saksihan natin ang kwento ni na Hunter Clyde Monreal at Savannah Lorraine Reyes. Isang pag-ibig na babakuran ng kapangyarihan at susubukin ng mga lihim ng nakaraan. Handa na ba kayong madama ang hagupit ni Ninong? Ang banso ng mga Monreal ay muling nabuhay sa ingay at liwanag. Matapos ang halos 10 taong pananatili sa Italia upang pamunuan ang sangay ng kanilang imperyo, nagbalik na ang nag-iisang Hunter Clyde Monreal. Sa edad na 35, mas lalong nag-ibayo ang tikas nito. Ang kanyang mga mata tila laging nanunuri at ang bawat takbang niya nagpapakita ng otoridad na hindi matatanggihan ng kahit na sino. Habang hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey, ginala ni Hunter ang paningin sa mga panauhin. Ngunit may isang hinahanap ang kanyang mga mata. Nasaan ang inaanak ko? Baritono at malamig niyang tanong sa kanyang sekretarya. Ang huling alaala ni Hunter kay Savannah Lorraine Reyes ay isang batang 10 taong gulang. Bansot, laging madusing ang mukha dahil sa paglalaro sa hardin at tila patpat sa sobrang kapayatan. Dugyutin ang madalas na itukso niya rito noon habang pinupunasan niya ang uling sa ilong ng bata. Paparating na siya, Sir Hunter, sagot ng sekretarya. Eksakto pagtapos ng usapan, tila huminto ang ikot ng mundo para kay Hunter. Mula sa grandiosong hagdanan ng mansyon, isang figura ang dahan-dahang bumababa. Hindi to ang patpate na kanyang inaasahan. Ang babaeng nasa harap niya ay may hubog na tila ginuhit na isang dalubhasang pintor. Ang suot nitong pulang backless gown ay hapit-hapit sa kanyang bewang at ang bawat hakbang nito ay puno ng grasya. Ang mahaba at kulot nitong buhok ay malayang bumabagsak sa kanyang balikat na kasing puti ng gatas. Ngunit ang mas nakakuha ng atensyon ni Hunter ay ang mukha nito. Wala na ang dumi. Tanging ang labi na singpula ng rosas at mga mata na tila may apoy na nagliliyab. Ninong Hunter, ang boses ni Savannah ay hindi na tila isang bata. Ito ay malat, sexy, at tila isang haplo sa pandinig ni Hunter. Lumapit ang dalaga at nagmano. Ngunit bago pa man ito mabitawan ng kamay ng ninong, hinuli na ni Hunter ang kanyang palad. Savannah? Tila hindi makapaniwalang bigkas ni Hunter. Ang init na dumadaloy mula sa palad ng dalaga ay tila kuryente na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ako nga po, Ninong. Bakit tila po nakakita kayo ng multo? May halong panunokso na tanong ni Savannah. Hindi to umiwas sa titig ni Hunter, bagkos mas lalo nitong tiningala ang kanyang mukha. Hinahamon ng lalaki. Hindi nakasagot si Hunter. Sa bawat paghinga ni Savannah, ang dibdib nito bahagyang tumataas, bumababa at di mapigilan ni Hunter na mapatitig doon. May kung anong gutom na biglang gumising sa loob niya. May isang damdamin na alam niyang mali. Dali siya ang tumatayo nitong pangalawang ama. Ngunit paano mo ituturing na bata ang isang babae na tila gustong lumaban sa iyong katinoan? Nagbago ka na, mariing saan ni Hunter. Ang boses ay mas naging malalim. Masyado kang naging mapanganib. Ngumiti lang si Savannah, isang ngiti na puno ng misteryo. Habang nakatitig si Hunter sa kanyang inaanak, isang pangako ang nabuo sa isip ng bilyonaryo. Kahit anong mangyari, babakuran niya ang dalagang ito. Walang ibang lalaki na po pwedeng tumitig sa kanya ng ganito, kundi siya lang. Hindi maalis ni Hunter ang kanyang paningin kay Savannah habang ito'y nakikipaghalubilo sa ibang mga bisita. Bawat tawa ng dalaga at bawat kumpas ng kamay nito, tila isang magnet na humihila sa kaisipan ng bilyonaryo. Ngunit hindi lahat ng nasa loob ng bulwagan ay natutuwa sa ningning na dala ng dalaga. Sa isang sulok, nagbubulungan ang mag-inang Miranda at Clarice, ang mga malalayong kamag-anak ng mga Reyes na matagal nang naghahangad sa yaman ng pamilya. Tingnan mo ang dugyuti na yan, akala mo kung sinong prinsesa. Pagmamaliit ni Miranda habang nakatingin sa direksyon ni Savannah. Huwag kang mag-alala, Mommy. Ako ang tunay na nababagay ka, Hunter. Panoorin mo. Sagot ni Clarice bago to naglakad patungo sa kinaroroonan ni Savannah. Bitbit na isang baso ng pulang wine. Sinasadya ni Clarice na tisurin ang sariling paglapit kay Savannah. Ngunit bago pa man tumalsik ang alak sa mamahaling gown ng dalaga, mabilis na kumilos si Savannah.
Sa isang iglap, hinawakan niya ang siko ni Clarice at pinihito ng bahagya, dahilan upang ang alak ay sa sariling damit ni Clarice tumalsik. Ops, mag-ingat ka kasi, Clarice. Masyado yata tayong excited na makita ang sahig. Malamig na sambit ni Savannah. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. You bitch! Sinasadya mo to! Singhal ni Clarice habang pilit na pinupunasan ng kanyang damit. Nalapit sana matandang Miranda upang saktan si Savannah ng isang baritono at malamig na boses ang pumigil sa lahat. May problema ba rito? Si Hunter. Ang presensya niya ay sapat na pang patahimikan ang buong paligid. Tumayo siya sa likuran ni Savannah at ang kanyang kamay natural na lumapag sa bewang ng dalaga. Isang pag-angke na di nakaligtas sa paningin ng mga tao. Hunter, ang inaanak mo. Binastos niya ako? Sumbong ni Clarice, pilit na nagpapaawa. Tinignan ni Hunter si Savannah na ngayon nakatingala sa kanya na tila ba isang inosenteng anghel. Ngunit alam ni Hunter ang totoo. Nakita niya ang bilis ng kilos ng dalaga kanina. Sa halip na magalit, isang lihim na paghanga ang sumilay sa kanyang mga mata. Savannah, totoo ba to? Tanong ni Hunter. Ang boses ay malambing ngunit may otoridad. Ninong, tinulungan ko lang siya na hindi matumba. Sayang naman ang wine, kasing pangit pa naman ang ugali niya kung matatapon. Sagot ni Savannah sabay kindat kay Hunter. Isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Hunter na kinagulat ng lahat. Si Hunter Clyde Montreal, ang laking kilala sa pagiging seryoso, ay tumawa dahil sa isang pilyong sagot. I heard enough, deklara ni Hunter habang nakatingin ng matalim kay Miranda at Clarice. Sa sunod na may magtangkang lumapit o mang-api sa inaanak ko, sisiguraduhin ninyo na handa kayong mawala sa listahan ng mga bisita ko o ang mas malala sa listahan ng mga buhay. Namutla ang mag-ina at agad na umalis sa gitna ng kahihiyan. Naiwan si Hunter at Savannah sa ilalim ng malaking chandelier. Hindi pa rin inaalis ni Hunter ang kanyang kamay sa bewang ng dalaga. Mas lalo niyang inilapit si Savannah sa kanyang katawan dahilan upang maramdaman ng dalaga ang tibok ng puso ng lalaki. Masyado kang palaban, Savannah Lorraine? Bulong ni Hunter sa mismong tenga ng dalaga. Ang mainit na hininga nito ay nagdulot ng panginginig sa buong katawan ni Savannah. Kailangan, Ninong, para mapansin mo. Matapang na sagot ng dalaga at doon, sa gitna ng maraming tao, alam ni Hunter, nagsisimula na ang laro na alam niyang matatalo siya. Isang laro kung saan ang premyo ay ang mismong inaanak niya. Matapos ang insidente ni Clarice, sinila ni Hunter si Savannah patungo sa pribadong balkonahe ng mansyon. Malayo sa ingay ng musika at mapaluring mata ng mga bisita. Tanging ang liwanag lang ng buwan at malakas sa tibok ng kanilang mga puso ang namamayani. Bitawan mo ako, Ninong. Maraming nakakakita. Mahinang reklamo ni Savannah bagaman wala siyang ginagawang hakbang para kumawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Hunter sa kanyang braso. Pinihit siya ni Hunter hanggang sa maisandal siya sa malamig na pader ng balkonahe. Kinulong siya ng bilyonaryo gamit ang dalawang braso nito. Sa sobrang lapit nila, amoy na amoy ni Savannah ang timpla ng mamahaling tabako at whiskey na lalo pang nagpadagdag sa pagkalalaki ni Hunter. Bakit mo ginagawa to, Savannah? Bakit kailangan magsuot ka ng ganyang damit at tumasta ng ganyan sa harap ng maraming lalaki? Mariing tanong ni Hunter. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa maputing leeg ni Savannah pababa sa linyang nabubuo ng kanyang suot na gown. Bakit, Ninong? Masama ba na ipakita ng dating dugyutin marunong na ring mag-ayos? Balik na tanong ni Savannah. Tiningala niya si Hunter. Ang kanyang mga mata ay napuno ng hamon. O baka naman natatakot kang makita ng iba ang pag-aari mo. Naninggit ang mga mata ni Hunter. Hindi kita pag-aari, Savannah. Inaanak kita. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Savannah. Nilapit niya ang kanyang mukha sa mukha ni Hunter. Halos magdikit na ang kanilang mga ilong. Kung inaanak lang ang tingin mo sa akin, bakit nanginginig ang mga kamay mo habang hawak mo ako? Bakit tila gusto mo kong lamunin sa bawat tingin mo? Di na nakapagtimpe si Hunter. Ang pagtitimpe na binuo niya sa loob ng maraming taon, tila gumuho na sa isang iglap. Hinawakan niya na mahigpit ang panga ni Savannah. Hindi sapat para saktan ito, kundi sapat para maramdaman ng dalaga ang kanyang gigil. Huwag mo kong hamunin, Savannah Lorraine, dahil kapag akong sumuko sa tukso, sinisigurado kong walang balikan to. Bulong ni Hunter sa boses na tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Suko na ako, Ninong. Kanina pa? Sagot ng dalaga. Ang boses ay puno ng pagnanasa.
Sa gitna ng kadiliman, unti-unti, nilalapit ni Hunter ang kanyang muka. Nararamdaman niya ang hininga ng isa't isa. Ang init na nagmumula sa kanilang mga katawan na tila ba nagniningas ng mga apoy. Isang pulgada na lamang ang pagitan ng kanilang mga labi na biglang bumukas ang pinto ng balkonahe. Hunter? Savannah? Nandito ba kayo? Sigaw ng ama ni Savannah na si Don Ricardo. Mabilis tumayo si Hunter at nag-ayos ng kanyang tuxedo. Habang si Savannah ay nagkunwaring tinitingnan ang tanawin sa labas. Ngunit bago pa man makapasok si Don Ricardo, muling bumulong si Hunter. Isang bulong na nagpadulot ng kilabot ng pananabik sa dalaga. Hindi pa tayo tapos, Savannah. Sa kwarto kita kakausapin mamaya at sisiguraduhin ko hindi ka na makakatakas sa hagupit ni Ninong. Umalis si Hunter na iniwan si Savannah na habol ang hininga. Alam ng dalaga na simula pa lang to ng mas matindi at mapanganib na laro. 12:00 na ng madaling araw, tahimik na ang buong mansyon, ngunit sa loob ng silid ni Savannah, tila may bagyong nagbabadyang sumabog. Nakatayo ang dalaga sa harap ng salamin, dahan-dahang tinatanggal ang kanyang mga alahas habang iniisip ang bawat titig ni Hunter sa balkonahe kanina. Hindi pa tayo tapos. Ang mga salitang yun ni Hunter paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Biglang nakarinig si Savannah ng marahang pag-ikot ng doorknob. Hindi siya natakot, bagkus isang kakaibang pananabik ang gumapang sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto. Pumasok ang matikas na figura ni Hunter. Wala na ang kanyang tuxedo jacket. Nakabukas na ang 3 butones ng kanyang itim na polo at tila nagliliyab ang kanyang mga mata sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Ninong, anong ginagawa mo rito? Mahinang tanong ni Savannah bagaman alam na niya ang sagot. Di sumagot si Hunter. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa dalaga. Bawat hakbang niya puno ng banta at pagnanasa. Nang makalapit, hinawakan niya ang bewang ni Savannah at iniharap ito sa kanya. Akala mo ba makakatulog ako pagkatapos ng ginawa mo kanina? Paos na saan ni Hunter. Nilapit niya ang kanyang mukha sa leeg ni Savannah. Nilalanghap ang bango nito na tila isang sumpa. Pinaglalaroan mo ang pasensya ko, Savannah. Akala mo ba dahil ninong mo ko hindi ako marunong maningil? Kung ganon, maningil ka, Ninong. Matapang na hamon ni Savannah. Nilapit niya ang kanyang mga palad sa matigas na dibdib ng lalaki. Tikman mo ang inaanak mo hanggang sa mabaliw ka. Isang ungol ng pagsuko ang kumawala kay Hunter. Di niya na napigilan pa ang sarili. Dinamba niya ang mga labi ni Savannah ng isang halik na puno ng gigil, gutom at pangungulila. Ito ay hindi halik na isang ninong sa inaanak. Ito ay halik na isang lalaking nagnanais angkinin ang bawat hibla ng pagkatao ng babaeng nasa harap niya. Inaanak ko, pwede bang patikim si Ninong? Bulong ni Hunter sa pagitan ng kanilang mga halik. Ang boses niya puno ng otoridad at pagnanasa. Huwag kang mag-alala. Bawat sandaling pinagsaluhan natin, sinisigurado ko mababaliw ka sa hagupit ni Ninong. Binuhat ni Hunter si Savannah patungo sa malambot na kama. Sa gitna ng dilim, tanging tunog ng kanilang mabilis na paghinga ang maririnig. Alam ni Hunter na pagkatapos ng gabing to wala nang balikan. Binakuran niya ng dalaga at sisiguraduhin niya walang sino mang makakapasok sa teritoryong siya ang hari. Ngunit sa kabila ng init, isang tanong ang nananatili sa isip ni Savannah. Paano kung malaman ni Don Ricardo ang lihim nilang ito? Pagsikat pa lang ng araw, nakaparada na ang itim na Rolls Royce ni Hunter sa harap ng mansyon. Nakasandal siya sa pinto ng sasakyan, suot ang kanyang aviator sunglasses at isang hapit na polo na nagbabakas ng kanyang matitigas na kalamnan. Hindi siya papayag na pumasok si Savannah nang hindi siyang naghahatid. Ninong, kaya ko naman mag-drive mag-isa eh. Bati ni Savannah paglabas ng pinto, suot ang kanyang maikling school skirt na lalo pang nagpaiting sa tensyong nararamdaman ni Hunter. Mula ngayon, ako na maghahatid at magsusundo sa'yo. Mariing saad ni Hunter habang pinagbubuksan ng pinto ang dalaga. Masyadong maraming asong ulol ang nakabantay sa labas. Kailangan nilang malaman kung sinong may-ari sa'yo. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang dalawa ngunit ang kuryente sa pagitan nila buhay na buhay. Pagdating sa tapat ng gate ng universidad, saktong nakita nila ang isang grupo ng mga kalalakihan, mga varsity players na matagal nang nagpapapansin kay Savannah. Savannah! Akala namin hindi ka napapasok. Sigaw na isang lalaking nagngangalang Marco sabay lapit sa sasakyan. Bago pa man makababa si Savannah, mabilis na lumabas si Hunter.
Sa isang iglap, tila naging yelo ang paligid sa lamig ng titig ng bilyonaryo. Inakbayan niya si Savannah ng mahigpit, halos idikit ng dalaga sa kanyang katawan. Sino siya, Savannah? Tatay mo? Tanong ni Marco na tila ba hindi nararamdaman ng panganib. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa labi ni Hunter. Ninong niya ako. At ako rin ang lalaking magpapatalsik sa iyo sa eskwelahang ito kapag di mo nilayo ang mga mata mo sa kanya. Namutla ang mga estudyante. Kilala ang mukha ni Hunter sa mga business magazines at ang makaharap doon ng personal tila pakikipagtuos kay kamatayan. Mabilis nagpulasan ng mga ito. Iniwan silang dalawa sa tapat ng gate. Masyado ka namang possessive, Ninong. Bulong ni Savannah habang nilalaro ang kurbata ni Hunter. Hindi lang possessive, Savannah. Mapanganib ako kapag may humahawak sa pag-aari ko, sagot ni Hunter. Hinawakan niyang baba ng dalaga at idinikit ang kanyang noo dito. Pumasok ka na, pero tandaan mo, bawat galaw mo may nakabantay. Walang lalaking lalapit sa'yo nang di dumadaan sa hagupit ko. Pumasok si Savannah sa campus na may ngiti sa mga labi. Alam niyang simula pa lang ito ng pagbabakod ni Hunter. Ngunit sa loob ng classroom, isang panibagong kaaway ang naghihintay. Si Lorena, ang anak na isang karibal sa negosyo ni Hunter na handang gawin lahat para sirain ang reputasyon ni Savannah. Habang naglalakad si Savannah sa hallway patungo sa kanyang susunod na klase, hinarang siya ng isang grupo ng mga kababaihan sa pangunguna ni Lorena Valderrama. Si Lorena, anak ng mortal na kaaway ni Hunter sa industriya ng real estate at matagal na itong naiinggit sa atensyong nakukuha ni Savannah. Look who's here, ang inaanak na biglang kuminis ang balat. Pangungot niya ni Lorena habang nakapamewang. Balita ko, hatid sundo ka na isang Montreal. Magkano bang bayad sa'yo para magpanggap kang inosente? Nagtawanan ng mga alipores ni Lorena. Tumigil si Savannah at dahan-dahang humarap sa kanila. Wala siyang bakas ng takot. Sa halip, isang mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lorena, hindi dahil mo kakambayaran lahat kami katulad mo na. Mahinahong sagot ni Savannah. Ngunit bawat salita tila talim ng kutsilyo. At kung interesado ka sa presyo ko, pasensya na. Masyadong mataas ang standards ni Hunter para sa mga tulad mong second-hand ng ugali. Namula sa galit si Lorena. Akmang sasampalin nito si Savannah nang mabilis masalo ng dalaga ang kanyang kamay. Hinigpitan ni Savannah ang pagkakahawak sa pulso ni Lorena hanggang sa mga mapadaing ito. Huwag mo kong susubukan, Lorena. Hindi na akong batang patpati na po pwede niyong sipain sa putikan. Bulong ni Savannah, ang mga matay nanlilisik sa tapang. Ang isang Montreal hindi nag-aalaga ng lampa. Kaya kung gusto mong manatili ang maganda mong mukha, dumaan ka sa gilid ko ng tahimik. Padabog na binitawan ni Savannah ang kamay ni Lorena at tinalikuran ng grupo. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Lingid sa kaalaman ng dalaga, kanina pa nakamasid mula sa malayo ang isa sa mga tauhan ni Hunter. Paglabas ni Savannah ng gate pagkatapos ng klase, bubukas agad ang pinto ng sasakyan ni Hunter. Pagpasok niya, sinilubong siya ng isang seryosong Hunter. Nalaman ko ang nangyari sa loob. Malamig na saad ni Hunter. Kinuha nito ang kamay ni Savannah at tinignan ang namumulang bahagi ng kanyang palad dahil sa pakikipagtuos kay Lorena. Kaya ko ng sarili ko, Ninong. Hindi ako papayag na api-apihin lamang nila. Giit ni Savannah. Hinalikan ni Hunter ang palad ng dalaga bago to mariing tinitigan. Alam kong palaban ka, Savannah. Yan ang dahilan kung ba't mas lalo kong nahuhumaling sa'yo eh. Pero tandaan mo, ang sinamang magtangkang dumapong kamay sa balat mo, sisiguraduhin kong mawawalan sila ng kamay na ipapang-abot sa kinabukasan. Nilapit ni Hunter ang mukha kay Savannah. Ang init ng kanyang hiningay muling nagpaalab sa damdamin ng dalaga. Gusto mo ba? Turuan natin ang leksyon ng pamilya Valderrama ngayong gabi? Isang pilyong iti ang sinagot ni Savannah. Alam niya, sa ilalim ng proteksyon ni Hunter, wala siyang di kayang harapin. Ang marangyang hotel ballroom ay punong-puno ng mga pinaka-maimpluwensyang tao sa bansa. Ngunit nang bumukas sa malaking pinto, tila nawala ng boses ang lahat. Nilawan nito si Hunter Clyde Montreal na nakasuot ng midnight blue na tuxedo at sa kanyang braso nakakapit si Savannah Lorraine Reyes. Suot ni Savannah isang emerald green gown na may hiwa hanggang hita. Pinapakita ang kanyang mahahaba at makinis na binti. Ang kanyang ayos, simple ngunit bawat hiyas na suot niya na personal pinili ni Hunter ay nagkakahalaga ng isang mansyon. Relax, Savannah. Nasa likod mo lang ako. Mahinang bulong ni Hunter. Ang kamay hindi umaalis sa ibaba ng likod ng dalaga. Ramdam ang init ng balat nito.
Hindi ako kinakabahan, Ninong. Excited lang akong makita ang mukha ng mga Valderrama. Sagot ni Savannah na may mapangahas ng ngiti. Hindi nga sila nabigo. Sa gitna ng bulwagan, naroon ang pamilya Valderrama. Agad nagtagpo ang mata ni na Savannah at Lorena. Akma sanang lalapit si Lorena para muling magpakitang gilas nang harangin siya ng malamig at nanunuring titig ni Hunter. Don Vicente, bati ni Hunter sa ama ni Lorena. Ang boses ay tila bakal. Balita ko may mga basurang nakakalusot sa universidad at ang gugulo sa inaanak ko. Siguraduhin mong hindi ko na yun makikita pa sa ball. Baka hindi ko na matansya ang donasyong ibibigay ko sa kumpanya mo. Baka maibili ko to ng buo ngayong gabi. Naparanok si Don Vicente, habang si Lorena naman napayuko sa takot. Alam ng lahat na kapag si Hunter ang nagsalita, ito ay batas. Sa gitna ng gabi, inimbitahan ni Hunter si Savannah para sa isang sayaw. Habang tumutunog ang isang mabagal na kanta, hinila ni Hunter ang dalaga ng mas malapit, ang kanilang mga katawan magkadikit. Walang puwang kahit para sa hangin. Masyado kang maganda ngayong gabi, Savannah. Parang gusto na kitang itago sa kwarto ko at wag nang ilabas pa kailanman. Paos na saan ni Hunter. Ang kanyang ilong sumasayad sa sentido ng dalaga. Ninanamnam ang bango nito. Bakit hindi mo gawin, Ninong? Sino bang pipigil sa'yo? Hamon ni Savannah. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumagapang sa batok ng lalaki. Di sumagot si Hunter, ngunit ang kanyang paghawak sa bewang ni Savannah ay lalong humigpit. Ang bawat sulyap niya sa dalaga ay tila ba nagliliyab, ang init sa kanyang buong katawan. Hindi niya na naririnig ang musika, tanging ang mabilis na paghinga ni Savannah at ang sarili niyang pagnanasa ang namamayani. Inaanak ko, bulong ni Hunter. Ang labi ay halos sumayad na sa tenga ni Savannah. Pagkatapos nito, sisiguraduhin kong malalaman mo kung gaano kalakas ang hagupit ng pag-ibig ni Ninong. Handa ka na ba? Isang matamis at mapanganib na tango ang isinagot ni Savannah. Alam nilang dalawa na ang gabing ito magiging simula ng isang lihim na hindi nila kayang itago sa mundo. Di na nakapaghintay si Hunter na makauwi sa mansyon. Pagpasok pa lang nila sa loob ng kanyang itim na Rolls Royce, agad niyang hinarap si Savannah. Ang partition sa pagitan ng driver at ng backseat ay mabilis niyang tinaas. Ninong, baka may makakita. Habang hiningang bulong ni Savannah habang nararamdaman ang maring halik ni Hunter sa kanyang leeg. Wala akong pakialam, Savannah. Kahit pa ako kanina nagtitimpe sa loob ng ballroom habang tinitingnan ka ng lahat ng mga lalaking yon. Paos na saad ni Hunter. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumagapang sa gitna ng hita. Hinahanap ang init na tanging siya lamang ang may karapatan na makaramdam. Ngunit sa gitna ng kanilang mapusok na sandali, hindi nila napansin na ang sasakyan ay nakahinto sa tapat ng isang convenience store dahil sa traffic. Sa labas, nakatayo si Clarice, ang pinsan ni Savannah na kanina pa sila sinusundan dahil sa selos at galit. Dahil sa bahagyang awang ng binata sa gilid ni Savannah, nakita ni Clarice ang pamilyar na figura ni Hunter na nakapatong sa dalaga. Mabilis nilabas ni Clarice ang kanyang phone at kumuha na ng litrato. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Huli kayo! Tingnan natin kung anong gagawin ni Tito Ricardo kapag nalaman niya na ang ninong ni Savannah ay nilalantakan ng sariling inaanak. Bulong ni Clarice sa sarili. Sa loob ng sasakyan biglang huminto si Hunter. Tila may naramdaman siya na kakaiba. Lumingon siya sa bintana at nakita ang mabilis na pag-alis na isang pamilyar na figura. Naningkit ang kanyang mga mata. May problema ba, Hunter? Tanong ni Savannah, bakas ang pag-aalala sa mukha. May nakakita sa atin. Maikling sagot ni Hunter. Agad niyang kinuha ang kanyang phone at may tinawagan. Gino, track Clarice's phone now. Huwag mo siyang hahayaan na makatawag sa kahit kanino. Kuhanin niyo ang phone niya sa kahit anong paraan, kahit pa dumanas pa siya ng hagupit ninyo. Binaling na ni Hunter ang tingin kay Savannah. Hinawakan niya mukha ng dalaga na may halong proteksyon at pagnanasa. Huwag kang matatakot, Savannah. Walang makakasira sa atin kahit pang sarili mong ama. Hindi ka makukuha sa akin. Paano kung malaman ni Papa? Tanong ni Savannah. May kaba sa kanyang boses. E di malaman niya, hamon ni Hunter. Mas mabuting malaman niya ngayon na ikaw ay sa akin na.
Kaysa mabulag siya sa akala niyang ninong lang ako. Dahil sa bawat sandaling pinagsaluhan natin, sinisigurado ko, mababaliw ka sa akin. Ngunit alam ni Hunter na hindi magiging madali ang lahat. Ang pagbabako niya kay Savannah kailangang maging mas mahigpit. Walang pwedeng lumabas at walang po pwedeng pumasok. Di pa nakakalayo si Clarice sa convenience store nang isang itim na SUV ang humarang sa kanyang dinadaanan. Mabilis bumaba ang dalawang lalaking nakabarong, hinarangan ng kanyang pagtakas. Sa likuran nila dahan-dahang bumaba ang bintana ng Rolls Royce ni Hunter. Sir Hunter? Pautal na sambit ni Clarice, pilit tinatago ang kanyang cellphone sa likuran. Anong kailangan niya sa akin? Ang cellphone mo, Clarice, ngayon din. Malamig na utos ni Hunter. Ang kanyang boses walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata tila nagniningas na apoy. Bakit ko ibibigay? Personal ko tong gamit. Matapang pa ring sagot ng dalaga kahit nanginginig na ang kanyang mga mata at mga tuhod. Bumaba si Hunter ng sasakyan at dahan-dahang lumapit. Ang bawat takbang niya ay nagbibigay ng matinding pressure sa paligid. Nang makalapit, hinablot niya ang panga ni Clarice. Hindi sapat para baliin pero sapat para malaman nito na wala siyang biro. Huwag mong susubukan ng pasensya ko. Alam ko ang kinuha mong litrato at alam mo rin kung anong kaya kong gawin sa pamilya mo sa isang pitik lang ng daliri ko. Bulong ni Hunter sa mismong mukha ni Clarice. Gusto mo bang magising bukas na wala na kayong bahay? Wala nang pera at nakatira na kayo sa kalsada? Sa takot, kusang bumuka sa mga kamay ni Clarice at nalaglag ang cellphone. Mabilis tong kinuha ng tauhan ni Hunter at winasak sa harap mismo ng dalaga. Ito na ang huling babala, Clarice. Pagpapatuloy ni Hunter habang pinupunasan ng kanyang kamay gamit ang panyo na tilang dumihan siya sa paghawak sa dalaga. Lumapit ka pa kay Savannah o subukan mo magsalita kahit isang letra lang tungkol sa nakita mo at sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw? Bumalik si Hunter sa sasakyan kung saan naghihintay ang isang nag-aalalang Savannah. Agad siyang niyakap ng bilyonaryo at tinalikan sa noo. Ayos ng lahat, baby. Wala nang makakaalam. Bulong ni Hunter. Ang tinig biglang lumambot para sa dalaga. Salamat, Ninong, pero natatakot ako. Paano kung may iba pang makakita? Tanong ni Savannah. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan. Isang mapangangke ng ngiti ang sumilay kay Hunter. Nilapit niya ang kanyang mukha sa leeg ni Savannah at muling ninamnam ang bango nito. Huwag kang mag-alala, Savannah. Simula ngayong gabi, di ka na uuwi sa mansyon ng papa mo. Dadalhin kita sa penthouse ko at doon, ako lang makakakita sa'yo. Doon, malayo nating gagawin lahat ng walang nakakapanood. Hindi na nakatanggi pa si Savannah. Ang pagbabakod ni Hunter ay naging isang gintong hawla at handa siyang magpakulong dito basta't ang hagupit ni Ninong ang kanyang mararanasan gabi-gabi. Pagpasok pa lamang sa engranding penthouse, agad na nilak ni Hunter ang pinto gamit ang kanyang fingerprint. Ang buong paligid gawa sa salamin, kitang-kita ang kumukutitap na ilaw ng Maynila. Ngunit ang atensyon ni Hunter ay nanatili sa babaeng kasama niya. Dito ka lang, Savannah. Dito, walang Clarice na kukuha ng litrato at walang Don Ricardo na sisita sa atin. Paos sa sahad ni Hunter habang tinatanggal ang kanyang muka sa kanyang korbata. Lumapit si Savannah sa malaking bintana. Masyadong mataas dito, Hunter. Para akong nakakulong sa langit. Nakakulong ka nga, sagot ni Hunter sa bayakap sa kanya mula sa likuran. Binaba niyang mukha sa balikat ni Savannah. Ninanamnam ang bango nito na tila isang adiksyon. Nakakulong ka sa akin at hindi kita pakakawalan. Hinarap ni Savannah ang lalaki. Paano si Papa? Siguradong hinahanap niya ako? Eksaktong pagkasabi noon, tumunog ang cellphone ni Savannah. Pangalan ni Don Ricardo ang nakasulat sa screen. Bago pa man ito mahawakan ng dalaga, mabilis na kinuha ni Hunter ang phone at pinatay ito. Huwag mong sagutin. Ako nang bahala sa papa mo bukas. Sasabihin ko na nasa ilalim ka ng matinding proteksyon dahil sa banta ng mga Valderrama. Mariing utos ni Hunter. Ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag sa pagnanasa. Ngayong gabi ang isipin mo lang kung paano mo ako mapapaamo o kung paano mo matitiis ang hagupit ko. Binuhat ni Hunter si Savannah at dahan-dahang inihiga sa malambot na kama na singlaki na isang maliit na kwarto. Sa bawat haplos ni Hunter, tila natutunaw ang lahat ng takot ni Savannah. Ang dating batang patpati na isa ng ganap na reyna sa ilalim ng kapangyarihan ng isang Montreal. Hunter, dahan-dahan lang, bulong ni Savannah habang nararamdaman ang init ng katawan ng lalaki.
Sinabi ko na sa'yo, Savannah, bawat sandaling pinagsaluhan natin, sisiguraduhin ko, mababaliw ka. Sagot ni Hunter bago muling sinelyohan ang mga labi ng dalaga ng isang mapusok na halik. Habang nagpapakasasa ang dalawa sa kanilang liham na paraiso, sa kabilang dako ng lungsod hindi mapakali si Don Ricardo. Hawak nito ang isang envelope na iniwan sa kanyang gate. Isang envelope na naglalaman ng mga lumang dokumento tungkol sa nakaraan ni Hunter na maaaring makasira sa tiwalang binibigay niya rito bilang ninong ng kanyang anak. Habang mahimbing na natutulog si Savannah sa marangyang kama, si Hunter ay nakatayo sa balkonahe. Tinitingnan ang malawak na lungsod habang hawak ang isang luma at kupas sa litrato. Sa litratong yon, naroon na isang lalaking kamukhang kamukha niya at ang ama ni Savannah na si Don Ricardo. Parehong nakasuot ng uniforme ng militar. Patawad, Ricardo, pero hindi ko siya hayaan na makuha ng iba tulad ng nangyari sa kanya. Bulong ni Hunter sa hangin. Nagising si Savannah at dahan-dahan lumapit sa likuran ni Hunter. Niyakap niya to na mahigpit. Ramdam ang lamig ng balat ng bilyonaryo. Bakit gising ka pa, Hunter? May gumagambala ba sa'yo? Mabilis tinago ni Hunter ang litrato sa kanyang bulsa at humarap sa dalaga. Kinuha niya ang kamay ni Savannah at tinalikan ng bawat daliri nito. Wala, baby. Iniisip ko lang kung paano kita mas lalong mababakuran. Ayokong mawala ka sa paningin ko kahit isang segundo. Ngunit sa kabilang dako, sa mansyon ng mga Reyes, binabasa ni Don Ricardo ang dokumentong iniwan sa kanya. Ito ay isang ulat tungkol sa isang project sa Savannah, isang lihim na kasunduan sa pagitan ng mga Montreal at ng yumaong ina ni Savannah. Nakasa doon na si Hunter ang magsisilbing huling depensa ni Savannah laban sa isang sindikatong matagal nang naghahanap sa dalaga dahil sa isang inheritance na hindi alam ng lahat. Kaya mo ba siya pinoprotektahan, Hunter? O dahil gusto mo siyang angkinin para sa sarili mong interes? Usa ni Don Ricardo. Ang galit nagsisimula ng mamuo sa kanyang dibdib. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa penthouse. Hindi to si Don Ricardo, kung hindi, si Gino. Ang kanang kamay ni Hunter na may dalang masamang balita. Sir, nalaman na ng mga Valderrama kung nasan si Savannah. At hindi lang yon, nakipag-alyansa sila sa mga tauhan ni Don Ricardo para bawiin ang dalaga. Ulat ni Gino. Naniningkit ang mga mata ni Hunter. Hinarap niya si Savannah na kasalukuyang nag-aalmusal. Mag-impake ka, Savannah. Lilipat tayo? Bakit? Saan tayo pupunta? Takang talong ng dalaga. Sa isang lugar na walang makakahanap sa'yo. Sa isla ko sa Palawan? Mariing sagot ni Hunter. Doon walang makakaagaw sa'yo sa'kin. Walang Don Ricardo, walang Valderrama. Tanging ako lang at ang hagupit ng pagmamahal ko ang makakasama mo. Ngunit bago pa sila makalabas ng building, narinig na nila ang sirena ng mga sasakyan sa ibaba. Ang mga tauhan ni Don Ricardo naroon na kasama ng mga pulis. Hunter Clyde Montreal, ilabas mo ang anak ko. Sigaw ni Don Ricardo mula sa megaphone. Tumingin si Hunter kay Savannah. Hinawakan niya ang panga nito at muling naging possessive ninong. Handa ka bang sumama sa akin kahit itakwil ka pa ng mundo? O susuko ka sa papa mo at pakakasal sa lalaking itinakda niya para sa'yo? Sa'yo lang ako, Hunter, kahit anong mangyari. Matapang na sagot ni Savannah. Ang kanyang pagiging palaban ay muling lumitaw. Ang paligid ng gusali na palibutan ng mga sasakyan ng pulis at mga tauhan ni Don Ricardo sa loob ng penthouse. Kalmado ngunit bakas ang bagsik sa mukha ni Hunter habang sinusuot ang kanyang tactical holster sa ilalim ng mamahaling tuxedo jacket. Hunter, anong gagawin natin? Si Papa yan. May kaba ngunit may determinasyon sa boses ni Savannah. Hinarap siya ni Hunter at hinawakan sa magkabilang balikat. Makinig ka sa akin, Savannah. Hindi ka po pwedeng bumalik sa kanya ngayon. Gagamitin ka lang ni Ricardo para sa alyansa nila ng mga Valderrama. Hindi kanya anak na itinuturing. Isa ka lang asset para sa kanya. Ano? Gulat na tanong ng dalaga. Ipapaliwanag kong lahat pagligtas natin. Ngayon, kailangan magtiwala ka sa hagupit ni Ninong. Mariing saad ni Hunter bago siya hinalikan ng mabilis ngunit puno ng pag-angkin. Bumuka sa elevator, lumabas si Gino kasama ng 4 pang armadong tauhan. Sir, nakaredy ng chopper sa helipad. Pero hinarang na nila ang main lobby at emergency stairs. Then we go up, utos ni Hunter habang papaakyat sila sa rooftop. Isang pagsabog ang narinig mula sa ibaba. Sa pilitan nang pumasok ang mga tauhan ni Don Ricardo.
Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Savannah ang proteksyon ni Hunter. Hindi to humihiwalay sa kanyang tabi. Laging nakaharang lang ang katawan nito sa anumang pupwede na maging panganib. Pagdating sa rooftop, sinalubong sila ng malakas na hangin mula sa propeller ng helicopter. Ngunit bago pa man sila na makasakay, bumukas ang pinto ng rooftop at lumabas si Don Ricardo kasama si Vicente Valderrama at dose-dose ng armadong lalaki. "Hunter, bitawan mong anak ko?" Sigaw ni Don Ricardo. Nakatutok ang baril sa kanyang dating kaibigan. "Akala ko ba mapagkakatiwalaan kang ninong? Ha? Nilalaswa mo ang sarili mong inaanak?" Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Hunter habang mas lalo pang hinapit si Savannah sa kanyang tabi. "Ricardo, alam nating dalawang totoo. Hindi mo siya anak. Ampon mo lang siya mula sa kapatid ko na pinapatay mo para makuha ang shares ng kumpanya. Ngayong ganap na siyang dalaga, gusto mo siyang ibenta sa mga Valderrama." Namutla si Savannah sa narinig. Lumingon siya kay Don Ricardo na hindi makatingin ng diretsyo. Sa sandaling yon, ang lahat ng pagmamahal niya sa kanilang ama ay naglaho. Pinaliitan ng puot. "Savannah, huwag kang maniniwala sa kanya." Sigaw ni Don Ricardo. "Sapat na ang narinig ko, Papa." "O kung sino ka man," matabang na sagot ni Savannah. Kinuha niyang baril sa bewang ni Hunter at tinutok to sa mga nangaapi sa kanya. "Subukan niyong lumapit at sisiguraduhin ko, hindi lang wine ang dadanak sa sahig na to." Nagulat ang lahat sa tapang ng dalaga. Samantala, mabilis sabay niya si Hunter sa kanyang mga tauhan. Nagsimula ang palitan ng putok. Sa gitna ng kaguluhan, binuhat ni Hunter si Savannah at mabilis sinakay ng helicopter. "Alis na!" sigaw ni Hunter kay Gino. Habang umaangat ang chopper, nakita ni Savannah ang galit na mukha ni Don Ricardo na unti-unti nang lumiliit sa ibaba. Lumingon siya kay Hunter na ngayon ay may bahid ng dugo sa pisngi. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Savannah, hinihingal pa rin. "Sa isla, Savannah, sa Palawan," sagot ni Hunter habang pinupunasan ang pawis ng dalaga. "Doon natin sisimulan ng paniningil. Doon, hindi ka na lang inaanak. Ikaw na ang magiging reyna ng mga Montreal." Iniyakap ni Savannah ang kanyang sarili kay Hunter. Alam niyang simula pa lang to na mas malaking gera, pero hanggat nasa piling siya ni Hunter, handa siyang lumaban. Ang paglagag ng helicopter sa puting buhangin ng isla ay hudyat ng pansamantalang kalayaan ni na Hunter at Savannah. Pagkababa pa lang, sinilubong sila ng amoy ng dagat at ang katahimikan na tila musika sa kanilang mga pagod na isipan. "Welcome to Isla de Montreal, Savannah," bulong ni Hunter habang inaalalayan ang dalaga pababa. "Dito hindi na kailangan magtago. Dito ikaw ang masusunod. Maliban na lang kung ako ang nag-utos." Dinala ni Hunter si Savannah sa isang marangyang villa na nakaharap sa dagat. Ang bawat dingding gawa sa salamin. Ngunit dahil sa kapal ng mga puno sa paligid, walang sino man na makakasilip sa loob. Pagpasok nila sa loob, agad na naramdaman ni Savannah ang lamig ng aircon at ang bango ng mga saribong bulaklak. Ngunit bago pa man siya makapaglibot, hinila siya ni Hunter mula sa likuran. Binuo ng bilyonaryo ang kanyang mukha sa leeg ni Savannah. Nilalasap ang bawat sandaling silang dalawa lamang ang naroon. "Hunter, kailangan natin mag-usap tungkol sa sinabi mo kanina, tungkol sa tunay kong mga magulang," mahinang saad ni Savannah. Pinihit siya ni Hunter para harapin ito. Ang mga mata ng lalaki puno ng halo-halong emosyon, galit para sa nakaraan at nag-uumapaw na pagmamahal para sa babaeng nasa harap niya. "Ang tatay mo, si Gabriel Monreal, ay pinsan ko. Pinagtulungan siya ni na Ricardo at Vicente para makuhang lupain at shares na dapat ay sayo. Akala nila namatay ka rin sa aksidente nung bata ka pa, pero kinuha ka ni Ricardo para maging alas niya sa hinaharap." Paliwanag ni Hunter habang hinahaplos ang pisngi ni Savannah. "Kaya kita binakuran, Savannah. Hindi lang dahil gusto kita, kundi dahil ikaw ang huling alaala ng pamilya kong kailangan kong protektahan." Tumulo ang luha ni Savannah, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit sa mga taong nagpalaki sa kanya sa kasinungalingan. Kaya pala lagi nila ako minamaliit. Pero bakit ngayon mo lang sinabi?" "Dahil gusto kitang maging handa. Gusto ko na ikaw mismo ang kumuha ng nararapat sa'yo," sagot ni Hunter. Nilapit niya ang kanyang labi sa noo ng dalaga. "Pero ngayong gabi, kalimutan muna natin ang gulo sa Maynila. Dito sa islang to, tayo lang dalawa." Binuhat ni Hunter si Savannah patungo sa malawak na terrace na may infinity pool.
Sa ilalim ng liwanag ng buwan, dahan-dahan, tinanggal ni Hunter ang kanyang tuxedo hanggang sa lumitaw ang kanyang matikas na pangangatawan. Sumunod, tinulungan niya si Savannah na tanggalin ang kanyang gown. Inaanak ko, handa ka na bang maranasan ang tunay na hagupit ng pag-ibig ni Ninong sa gitna ng paraisong ito? Hamon ni Hunter, ang boses ay puno ng pagnanasa. Ipakita mo sa akin, Hunter. Iparamdam mo sa akin ako lang ang reyna mo. Matapang na sagot ni Savannah. Sa gabing yon, ang tunog ng mga alon ay nalunod na sa mga ungol ng ligaya at pangako ng paghihigante. Binakura ni Hunter si Savannah, hindi lang ng kanyang mga braso kundi ng kanyang buong pagkatao. Alam nilang dalawa na pagbalik nila sa Maynila, hindi na silang dating ninong at inaanak. Sila na ang magkaparehang wawasak sa imperyo ng mga Reyes at Valderrama. Lumipas ang ilang linggo sa isla na tila isang panaginip, ngunit hindi lang puro pagnanasa ang namayani sa pagitan ni Hunter at Savannah. Tuwing umaga sa ilalim ng sikat ng araw, sa dalampasigan, tinuturuan ni Hunter si Savannah di lang paghawak ng baril, kundi pagbabasa ng mga komplikadong dokumento ng korporasyon. Tandaan mo to, Savannah, bulong ni Hunter habang nakatayo sa likuran ng dalaga. Inaalalayan ang kamay nito sa pag-target sa isang bote sa malayo. Ang tunay na kapangyarihan hindi lang nakukuha sa bala. Nakukuha ito kung gaano mo kakilala ang kahinaan ng kalaban mo. Isang putok ang amalingaw-ngaw ng sapulin ng target. Lumingon si Savannah kay Hunter. Ang kanyang mga matay wala nang bakas ng takot. Tulad nung kung paano mo nalaman ang kahinaan ni Papa o ni Ricardo. Ngumiti na mapanganib si Hunter. Hinapit ang bewang ng dalaga. Eksakto. At ang kahinaan niya yung akala niyang hawak na rin niya ang leeg mo. Ngunit ang kanilang pagsasanay na antala nang dumating ang isang seryosong si Gino. May dala itong tablet na nagpapakita ng isang video message. Sa screen lumitaw ang mukha ni Don Ricardo, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya nakagapos at tuguan ang ngayon ni Savannah na si Aling Rosa. Ang tanging tao na nagpakita sa kanya ng tunay na pagmamahal ng bata pa siya at tugyutin. Hunter, Savannah! Sigaw ni Ricardo sa video. Alam ko na naririnig niyo ko. Kung gusto niyong makitang buhay ang matandang to, bumalik kayo sa Maynila. May 3 araw kayo. Kapag hindi kayo sumipot sa tinakdang kasal ni Savannah kay Vicente Valderrama, sisiguraduhin kong ang bangkay ni Rosa ang sasalubong sa inyo. Nanginginig sa galit sa Savannah. Akma niyang ibabagsak ang baril nang pigilan siya ni Hunter. Kinuha ni Hunter ang kanyang panga at pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Huwag kang magpapadala sa galit, Savannah. Yan ang gusto niya. Gusto niyang mawala ka sa wisyo. Mariing sa ni Hunter. Gagamitin natin ang plano. Babalik tayo ng Maynila, pero hindi para sumungko, kundi para sunugin ang imperyo nila. Pero si Aling Rosa, Hunter, baka saktan nila siya. Pag-aalala ng dalaga. Sinisigurado ko sa'yo. Ang boses puno ng otoridad. Handa ka na bang bumalik, my queen? Handa ka na bang ipakita sa kanila ang hagupit na isang Montreal? Higit pa sa handa, Ninong? Sagot ni Savannah habang kinakasa ang kanyang baril. Nagsimula ang paghahanda para sa kanilang pagbabalik. Ang Rolls-Royce ay pinalitan ng mga armored SUV at ang mga tauhan ni Hunter ay tila mga anino na handang pumatay sa isang utos lang ng bilyonaryo. Binakura na ni Hunter ang buong Maynila. Walang makakatakas sa bitag na inihanda niya para sa mga Reyes at Valderrama. Ang katedral, balot ng karangyaan, ngunit ang hangin, mabigat sa banta ng kamatayan. Nakasuot sa Savannah na isang itim na belo at puting gown, isang simbolo ng pagluluksa sa kanyang nakaraan. Sa harap ng altar, naghihintay ang nakangising si Vicente Valderrama, habang si Don Ricardo ay nakatayo sa gilid, kampante sa kanyang tagumpay. Nasaan si Aling Rosa? Malamig na tanong ni Savannah pagkarating sa altar. Pakasalan mo muna si Vicente at palalayain kong matandang yan, bulong ni Ricardo. Ngunit bago pa makapagsalita ang pari, bumukas sa malaking pinto ng simbahan. Pumasok ang isang matikas na figura na tila galing sa impyerno, si Hunter Clyde Montreal. Sa kanyang likuran ay ang kanyang mga armadong tauhan at sa gitna nila ay si Aling Rosa na ligtas na nailigtas na Gino bago pa magsimula ang seremonya. Ang kasalang ito ay tapos na, sigaw ni Hunter. Bawat hakbang niya sa aisle ay nagpapatindig ng balahibo ng mga bisita. Hunter, paano mo? Di natapos ni Ricardo ang sasabihin nang mabilis bumunot ng baril sa Savannah mula sa ilalim ng kanyang gown. Tinutok niya ito sa noo ni Ricardo. Akala mo ba mahina pa rin ako? Akala mo ba patpatin pa rin ang batang inapin ninyo?
asek na Savannah. Ngayon, tikman ninyo ang hagupit na isang totoong Montreal. Nagsimula ang kaguluhan. Sa gitna ng palitan ng putok, kinarap ni Hunter si Vicente. Sa isang mabilis na galaw, pinatumba ng bilyonaryo ang kalaban. Huwag mong susubukan ang pag-aari ko, Valderrama, dahil ang duro nito ay kamatayan. Nang humupa ang usok, bagsak ang imperyo ni na Ricardo at Vicente. Sila ay dinakip ng mga otoridad dahil sa mga ebidensyang nakalap ni Hunter tungkol sa pagpatay sa mga magulang ni Savannah. 7 taon ang lumipas. Sa malawak na hardin ng mansyon ng mga Montreal, maririnig ang tawanan at hiyawan ng mga bata. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 5 maliliit na anghel na sabay-sabay na sinilang, ang mga quintuplets. Laura, Lara, huwag kayong tumakbo ng mabilis. Tawag ni Savannah na ngayon ay mas lalong gumanda at naging kagalang-galang na donya. Loren, tulungan niyo ang kapatid niyo. Dagdag pa niya habang karga ang bunso na si Luke. Sa gilid naman naglalaro ang mga batang sina Lucas, Lance at Leon. Naramdaman ni Savannah ang isang mainit na yakap mula sa kanyang likuran. Ang amoy ng mamahaling pabango at whiskey ay hindi nagbago. Si Hunter. Masyado silang malilikot, Savannah. Mukhang kailangan pa natin ng mas maraming bodyguard para bakuran sila. Bulong ni Hunter sa kanyang tenga. Bago siya halikan ng mariin sa leeg. O baka naman, kailangan lang nila ng mas mahigpit na disiplin mula sa kanilang ninong, na daddy na ngayon, biro ni Savannah habang humaharap sa asawa. Tinitigan ni Hunter ang kanyang asawa ng may matinding pag-ibig at pagnanasa na hindi kumupa sa loob ng maraming taon. Inaalala ko lang, Savannah, nung sinabi ko sa iyong mababaliw ka sa hagupit ko, mukhang ako ang nabaliw sa iyo. Sino na nga ba ang bilyonaryo? Hamon ni Savannah. Hinding-hindi, sagot ni Hunter sabay buhat sa asawa, patungo sa loob ng mansyon, habang ang kanilang 5 anak ay masayang naglalaro sa ilalim ng araw. Dahil bawat gabi, sisiguraduhin ko, malalaman mo kung bakit ikaw ang rina ng buhay ko. At doon nagtapos ang kwento ng dugyuting bata na naging reyna at ng ninong na naging kabiyak ng isang pag-ibig na puno ng panganib, pinatibay ng init at pinagpala ng isang malaking pamilya. Lumipas ang 10 taon mula nang mag-anap ang madugong pagtatuo sa katedral. Ang dating ingay at putukan na palitan ng musika, tawanan at ng walang tigil na takbuhan ng mga bata sa malawak na hasyenda ng mga Montreal. Sa Palawan, sa gitna ng hardin nakaupo si Savannah Lorraine sa isang tumba-tumba. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na lalo pang nagpaaliwala sa kanyang kutis porcelana. Hindi na siya ang patpatin na bata, siya na ngayon ang larawan ng isang ganap at makapangyarihang donya. Mommy, kinuha ng laruan ko? Sigaw ni Laura habang kasunod nito ang kambal na si Lara. Hindi po, Mommy. Sino na po ang nauna? Depensa naman ni Leon habang hinihila ang laylay ng damit ng ina. Napabuntong hininga na lamang si Savannah nang may ngiti sa mga labi. Ang kanyang quintuplets, sina Laura, Leon, Luna, Lara at Lauren, kasama ng 3 pang sumunod na sina Lucas, Lance at Luke ay tila isang maliit na hukbo na nagpapanatili ng buhay sa mansyon. Masyado silang malilikot, parang ang kanilang ama. Isang baritono at pamilyar na boses ang narinig ni Savannah mula sa kanyang likuran. Agad na naramdaman ni Savannah ang malalapad na palad ni Hunter Clyde Montreal sa kanyang mga balikat. Kahit tumipas ang panahon, ang tikas at bagsik ni Hunter ay hindi kumupas. Mas lalo lamang tong naging kagalang-galang. Magawa ng kanyang mga mata ay nananatiling mapanganib para sa sinumang magtatangka na tumingin sa kanyang asawa. Hunter, kailangan natin kumuha ng mas maraming yaya. Di ko na sila kayang pagsabayin lahat. Biro ni Savannah habang sumasandal sa dibdib ng asawa. Hinila ni Hunter si Savannah para tumayo at iniharap to sa kanya. Nilapit niya ang kanyang mukha, sapat na para maramdaman ng dalaga ang mainit nitong hininga. Sinabi ko na sa iyo, Savannah, walang ibang po pwedeng mag-alaga sa pamilya natin kundi tayo. Binakuran ko ang islang to para sa atin lang. Ninong pa rin ba ang tawag ko sa iyo? Panunokso ni Savannah habang nilalaro ang botones ng polo ni Hunter. Isang mapangangke ng ngiti ang sumilay kay Hunter. Nilapit niya ang kanyang labi sa tenga ng asawa at bumulong sa boses na nagpataas ng balahibo nito. Sa harap ng mga bata, Daddy, pero kapag tayo na lang dalawa sa kwarto, alam mo kung anong hagupit ang naghihintay sa'yo.
Hinalikan ni Hunter si Savannah ng may pagmamahal at pagnanasa na tila ba bawat araw ay unang gabi pa rin nila. Sa malayo, nakita nila si Aling Rosa, masayang pinapanood ng mga bata. Ang hustisya ay nakamit na. Ang yaman ay nabawi at ang pag-ibig na dati bawal, naging pundasyon ng pinakamalakas na imperyo sa bansa. Habang lumulubog ang araw sa Isla de Montreal, isang bagay ang sigurado. Ang dating dugyuti na inaanak ay habang buhay nang nakabakod sa puso at bisig ng kanyang bilyonaryong asawa. Isang engrandeng gabi sa Manila Hotel, isang business gala ang dinaluhan ni Hunter at Savannah para sa anibersaryo ng Montreal Reyes Group. Suot ni Savannah isang hapit na gold sequin gown na tila ba naging metsa ng panibagong apoy sa mga mata ni Hunter. Savannah, sabi ko sa'yo, yung may manggasang isuot mo. Bulong ni Hunter habang ang kamay mahigpit na nakapulupot sa bewang ng asawa. Hunter, business gala ito, hindi kumbento. At isa pa, gusto ko lang naman magmukhang maganda para sa asawa ko. Nakangiti ang sagot ni Savannah sabay kindad. Ngunit di nakaligtas sa paningin ni Hunter ang isang batang bilyonaryo mula sa ibang bansa na kanina pa nakatitig sa likuran ni Savannah. Habang kumukuha ng drink si Savannah, lumapit ang lalaki. You look breathtaking tonight, Madame Montreal. If I didn't know better, I'd say you're the sister of the quintuplets, not the mother. Sabi ng lalaki sabay abot ng kamay para halikan ang palad ni Savannah. Bago pa man dumapo ang labi ng lalaki sa balat ni Savannah, isang malaking kamay ang humarang, si Hunter. Ang mukha nito tila isang leon na handang pumatay. Ang kamay niya ay para sa akin lang. At ang papuri mo, itabi mo na lang yan bago ko mabili ang buong kumpanya ninyo at gawin kong parking lot. Malamig na saad ni Hunter. Namutla ang lalaki, agad na humingi ng paumanhin bago mabilis na lumayo. Humarap si Hunter kay Savannah, ang mga mata nagliliyab sa selos. Ninong, selos ka na naman. Pananokso ni Savannah. Hindi ako nagsiselos, Savannah. Binabakuran ko lang ang akin. At dahil sa gaw na yan, mukhang kailangan nating umuwi ng maaga. Paos na sagot ni Hunter. Sa mansyon, ang sorpresa ng mga bata. Pagdating nila sa mansyon, sinilubong sila ng katahimikan, isang bagay na bihirang mangyari sa bahay na may 8 anak. Ngunit pagbukas ng pinto sa family room, nandoon ang lahat ng bata. May hawak silang malaking banner na gawa sa kariton. Happy anniversary, Daddy and Mommy! Surprise! Sigaw ng magkakapatid. Ang panganay na lalaki na kasing tikas ni Hunter ang lumapit at nagabot ng isang bouquet ng mga ligaw na bulaklak mula sa hardin. Daddy, sabi ni Laura dapat daw binabantay namin si Mommy kasi daw baka may umagaw. Natawa si Hunter at binuhat na ang kanyang bunsong anak. Tama ka, pero huwag kayong mag-alala. Walang makakaagaw sa mommy ninyo dahil kahit 10 bilyonaryo pa ang humarap sa akin. Sa gupit pa lang ng daddy nyo, tiklop na sila. Nagyakap na ang buong pamilya sa gitna ng sala. Sa kabila ng yaman, kapangyarihan at mga kaaway na tinalo nila, ang tunay na kayamanan ni Hunter at Savannah ay ang pag-ibig na nagmula sa isang maling akala. Dumaan sa matinding tukso at nauwi sa isang masayang tahanan. I love you, Hunter. Bulong ni Savannah habang nakasandal sa dibdib ng asawa. I love you more than my life, Savannah. Habang buhay kitang babakuran. Sagot ni Hunter bago hinalikan ng noon ng kanyang reyna. Sa buhay maraming magtatangkang humadlang sa iyong kaligayahan. Ngunit tandaan mo, hanggat may isang taong handang manindigan para sa iyo at hanggat may tapang ka sa iyong puso, walang bakod na hindi mo kayang lundagan. Mga ka-storytelling, dito na nagtatapos ang makulay at mapusok na paglalakbay ni Hunter Clyde Montreal at Savannah Lorraine Reyes. Mula sa alikabok ng hapon, patungo sa kislap ng tagumpay na patunayan nila na ang pag-ibig ay di nakabase sa titulo o sa dikta ng ibang tao, kundi sa katapatan ng 2 pusong handang lumaban hanggang sa huli. Maraming salamat sa inyong walang awang suporta sa bawat pag-like at sa pagbabahagi ng ating mga kwento. Kayo ang nagbibigay buhay sa bawat kabanata na ating hinahabi. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig at pagsisikap.